for the deaths of 3 persons in the Davao Prison and Penal Farm. In coordination nga ito doon sa Quadcom. I'm not so particular, ma'am. I can get that information kung meron na pong complaint na na-prepare. No? Pero malalaman po natin, sa ngayon po, wala pa pong naisasampa sa amin, sa pagkakaalam ko. Pero kung meron na pong preparation yung task force, I'm sure they will submit it to us po. Ma'am, we found it necessary. Kinailangan po magtayo kami ng task force for EJ case. Sapagkat nung turn over sa amin ng Quadcom yung kanilang mga findings, we could not rely on them for being just incomplete. Kasi hindi ho talaga kompleto to make a case. Kaya kailangan po i-case build up. That's the reason why we put up the task force, ma'am. Pero ang balita ko, at may nakita akong draft na March 6, yung task force ninyo humihingi pa ng 60 days para matapos yung investigasyon. Pero hindi binigay itong request na to. March 6 to kung 60 days, abot pa tayo ngayon. Was the DOJ aware that the ICC was going to issue a warrant already, so 60 days was unnecessary? Hindi po, hindi ho kasama sa usapan niya kasi yung 60 days po, yung kaya po days? sabi ho sa akin na isang prosecutor, sumulat siya sa akin, iyan po verbally ho, sinabihan ko pwede na naman extend na 60 days. Kasi nga, mahirap po talaga magagilap ng mga kaso na matagal na ho nangyari. Ang sabi ko nga nung isang beses, wala nga mga police report, wala nga mga blatter ang marami. Mahirap ho itong trabaho namin na gumawa ng kaso at palibhasa nga napakahirap at saka mga cold case na yan at nakaraan na yung taon-taon, bakit pinagpilitan at hindi binigay yung 60 days na hinihiling? Hindi, binigay po namin ng 60 days, kaya lang hindi na kami sumulat. Ito'y verbal na lang. Pero March 6, 60 days, aabot pa yan ng ilang buwan? Yes, Prosecutor Fadulion. March 6 yung sulat Yes, kung ako po'y pahihintulutan ninyo. Ito po yung naka-flash dito sa screen ngayon, Madam Chair. That is a bogus document. That is not a real document because there is no such document which contains exactly what is highlighted there. Yan po ang totoo. Ang meron po kami... So, saan galing yan? Sino si Abugan? Herbert Calvin Abugan is the OIC Senior Deputy State Prosecutor of the Department of Justice. He heads the task force. So totoong tao siya? Totoong tao po siya. Totoong tao po siya. Yung dokumento po ang hindi totoo. Dahil kung titingnan niyo po, Madam Chair, wala hong pirma yan. Kung yan po ay totoong memorandum na nakalusot at nakarating doon sa kinauukulan, dapat po pirmado yan. So binaliwala na lang to at para sa ating lahat, sinasabi niyo peke to. Manufactured po ito kasi po pinaghalo-halo nila yung nilalaman po niyan. Yung sinasabi po ninyong hinihingi na extension na 60 days, kaya nga po, hindi nga po totoo yung dokumento. Pero ang hinihingi pong extension na 60 days, kasi dun po sa unang department order na ginawa ni Secretary Boying, 60 days lamang po ang taning na binigay sa kanila para magsimula sila ng investigasyon. Kulang po yung panahon na yon, kaya po sila humingi ng karagdagan. Now, part of those that are indicated in that document, no, na sinasabi naming non-existing, ang tanging dokumento na nilabas namin ay yung pinadala po namin sa Senate Blue Ribbon Committee, updating the Senate Blue Ribbon Committee on March 6, 2025 of the events that happened in... So yun, tama yun. Opo. At hindi 60 days ang hinihingi. Walang ganon. Wala po kaming binabanggit na 60 days doon po sa sulat. So yun binigay ninyo sa Senate? Yes, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang, sa dinami-dami ng investigasyon, may task force pa ang DOJ, bakit yung DOJ hindi na lang nag-conduct ng sariling investigasyon? Imbes na nag-ICC pa at kung ano-ano pa. Nag-task force naman kayo. May Quadcom pa, may Senate pa, di ba? Tama po. Ang sinasabi ko, lahat ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay ng Pilipinas. Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso?
kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino. Takot ba tayo sa dating Pangulo? Wala ba tayong kumpiyansa sa ating mga huwes, sa ating mga husgado? Tignan natin ang mga kaso sa ICC. Ang liwaliwanag, unang-una, doon sa ebidensya ng ICC prosecutor, nanggaling lahat sa agendang ibinigay at kinalat ng ICC. Ang liwanag kasi lahat ng dokumento galing sa PNP, galing sa drug watch list, financial records, forensic evidence. Ikalawa, yung timing. Nagdududa kami kasi una, may committee report yung Quadcom ng 18 December, pagkatapos yung prosecutor, agad-agad, pumila na ng warrant of arrest sa February 10. Pagkatapos noon, March 7, may ICC warrant. So, looking at this series of coincidences, parang may all-of-government approach na dakipin ng dating Pangulo. Ang hindi namin maintindihan, klarong-klaro naman na ito rin ang binasehan ng ICC case. So, gusto lang namin maintindihan kung paano nangyari. Hindi naman nila makukuha yan kundi galing gobyerno. Pwede po akong sumagot, ma'am. Yung binabanggit niyo po, ma'am, na confluence of events na nangyari, mga petsang binanggit po ninyo, wala pong kinalaman doon sa ginagawang investigasyon ngayon ng aming task force sa department. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung task force? Nandyan pa ho yung task force. Hindi pa po natatapos yan dahil... Naku, magdahan-dahan ka ba to? Dahil sa napakarami pa pong kasong dapat tingnan. Ngayon, ang banggit niyo po, Madam Chair, is that bakit hindi na lang dito gawin yung investigasyon? Iba po yung naging subject ng investigation, kung di po ako nagkakamali, patungkol sa dating Pangulo. While it covers the period 2011 to 2019. Ito pong mga investigasyon na ginagawa ngayon ng task force ay patungkol po doon sa mga biktima, naging biktima ng tinasabing drug war. At itong pong mga tao na to ay ngayon pa lamang lumalabas. Sinasabi po natin, meron po mga dokumento, andyan dyan yung mga ehensya na pwedeng lapitan. Hindi po ganun kadali. Pero maliwanag yung 2016 to 2019 na sinasabi nyo sa ICC, sako pa rin ng task force ninyo. Sako po siya, pero hindi po siya aktual na kaso na subject noong kaso na kinakaharap ngayon ng ating dating Pangulo. Ang amin pong ginagawa ngayon ay tingnan itong mga But they're overlapping surely, Prosecutor Fadulion. They may overlap. That's what we're trying to find out. That's what we're trying to find out po, ma'am. But what we're just saying... I think there's no mystery. Nandyan naman sa warrant of arrest ng ICC, nandyan naman sa prosecutor's brief. Maliwanag naman. Yes, it would overlap, ma'am. I would agree with you if the subject matter and the persons involved and the victims are the same. But remember, there are so many other cases which are being cited, and these are the ones which are being looked into by the department right now. Kaya kinakausap po yung mga testigo, at dapat po sana nating maunawaan na ito po ay pinaglipasan na ng panahon. Ilang taon na po ang nakadaan dito. Hahagilapin po yung mga testigo, ang mga dokumento at mga ebidensya. Kaya nga, nung unang hearing, sinabi talaga ni SOJ Remulla na natuklasan lang nila na magkakaroon ng warrant noong March 11. Pero nakikita natin, buwan-buwan na ito. Nag-umpisa pa nung Mayo, aktibong-aktibo na. At it involved the cooperation of so many government officials. At nandyan yung... kung sino-sino, di ba? Andyan na yung DOJ, sumapi na yung House of Representatives, yung Senado, DILG, DOJ, PNP, CHR, DND, AFP, PCTC. Ang dami na umabot na sa cabinet level. At lahat ng galing sa Pilipinas, yung ebidensya, parang mahirap paniwalaan na hindi tumulong ang ating gobyerno sa lahat na ito. Sana ho, alam namin kasi sasabihin namin na totoo, ma'am. Kasi eksakto. Wala talaga ho kaming alam na nakipag-usap. Sapul. Doon sa hiningi ng ICC representative, sapul din yung binigay ng Pilipinas at sakto din yung lumabas sa ICC warrant of arrest at yung prosecutor. Ma'am, yung mga civil society organizations na naglalakad dito, masipag sila. Nasabihin ko sa inyo. Pwede ninyong sabihin o banggitin yung pangalan?
Kasi kahit civil society ka, kahit senador,